Welcome back to the show. Ang kwento po nating ngayon ay tungkol sa tatlong nurse na nasa London. Ito ay sila Donna, Ricky at Anna. Sa gitna ng abalang ospital sa London, tatlong buhay ang pinagtagpo ng tadhana at puyat. Si Donna ay isang dedikadong nurse, tapat sa asawa ngunit pagod sa routine ng buhay. Kasama niya sa night shift si Ricky, isang makisig at mapaglarong fellow nurse, at si Anna, ang masyahing nurse na tila walang problema. Tuwing gabi, ang malamig na pasilyo ng ospital ay nagiging saksi sa kanilang mga tawa at biruan na unti-unting nagiging mitsa ng isang bawal na ugnayan. Si Ricky ay kilala sa pagiging bolero. Alam ng lahat na may asawa na siya, pero hindi ito hadlang sa kanyang pakikipag-flirt. Donna, bagay sa iyo ang bagong hair clip mo, lalong lumilitaw ang ganda mo sa ilalim ng fluorescent light. Madalas niyang hirit. Kay Anna naman, palagi siyang nangingiliti sa bewang tuwing magkasalubong sa station. Ang mga simpleng biro na ito ay nagsimulang magbigay ng kulay sa boring at nakakapagod na night shift nila sa London. Kahit may asawa na si Anna, hindi niya maikakaila ang atraksyon kay Ricky. Ang bawat tukso ni Ricky ay tinatawanan niya, pero sa loob-loob niya ay kinikilig siya. Masyado kang mapaglaro, Ricky. Baka isumbong kita sa asawa mo. Biro ni Anna, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning. Madalas niyang ayusin ang kanyang uniforme tuwing malapit si Ricky, nagbabakasaling mapansin ang kanyang kaseksihan sa gitna ng nakakapagod na shift sa ward. Si Donna ang pinakaseryoso sa tatlo. Alam niyang mali ang nararamdaman niyang kaba tuwing lalapit si Ricky. May asawa siyang naghihintay sa bahay, pero ang atensyong ibinibigay ni Ricky ay kakaiba. Isang gabi, habang nag-aayos ng charts, tumabi si Ricky. "Ang bango mo naman, Donna. Anong perfumes yan?" Bulong ni Ricky habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ng dalaga. Doon nagsimulang manginig ang kamay ni Donna sa hindi maipaliwanag na dahilan. Dahil sila-sila lang ang magkakasama sa gabi, ang break room ang naging kanlungan nila. Isang madaling araw, silang tatlo lang ang naroon. Nagtimpla ng kape si Ricky at sadyang inabutan ang dalawang babae nang may kasamang haplos sa kamay. "Para sa dalawang pinakamagandang nurse sa London," wika niya. Ang tinginan ni Anna at Donna ay puno ng kahulugan. Isang paligsahan para sa atensyon ni Ricky ang unti-unti nang nabubuo ng hindi nila namamalayan. Napansin ni Anna na mas madalas kausap ni Ricky si Donna. Isang gabi, sadyang nagpa-late si Anna sa station para masolo si Ricky. "Ricky, tulungan mo naman ako dito sa IV fluid, hindi ko maabot." Pa-cute niyang tawag. Habang tumutulong si Ricky, sadyang idiniit ni Anna ang kanyang katawan sa braso ng lalaki. Ngumiti si Ricky at bumulong, "Ang kulit mo talaga, Anna." Ang sandaling iyon ay nakita ni Donna mula sa malayo at doon niya naramdaman ang unang kurot ng selos. Dahil sa nakita, hindi nagpahuli si Donna. Noong sumunod na shift, siya naman ang naging agresibo. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo patungo sa pharmacy, hinila niya si Ricky sa isang sulok. "Bakit mo ginagawa to, Ricky? Pinaglalaruan mo ba kaming dalawa?" tanong ni Donna. Sa halip na sumagot, hinawakan ni Ricky ang mukha ni Donna. "Hindi kita pinaglalaruan, Donna. Iba ang tama mo sa akin." Ang simpleng usapang iyon ay nagtapos sa isang nakaw na halik sa dilim. Habang si Donna at Ricky ay may sariling mundo, si Anna naman ay gumagawa ng sariling paraan. Isang gabi, nagkunwari siyang masama ang pakiramdam at nagpasama kay Ricky sa staff room. "Masyado kasing malamig dito, kailangan ko ng yakap," biro ni Anna na may halong katotohanan. Hindi tumanggi si Ricky at niyakap si Anna mula sa likuran. Sa sandaling iyon, ang tatlong nurse na may mga asawa sa labas ay tuluyan ng nalunod sa komplikadong emosyon sa loob ng ospital. Naging malinaw na ang sitwasyon. Gusto ni Ricky si Donna, pero hindi niya rin maiwan ang saya na hatid ni Anna. Ang dalawang babae naman, kahit magkaibigan, ay nagsimulang magkaroon ng lamat dahil sa iisang lalaki. Ang night shift na dapat ay para sa trabaho ay naging arena ng tukso at pagnanasa. Bawat gabi sa London ay puno ng panganib. Panganib na malaman ng kanilang mga pamilya at panganib na tuluyan silang mawala sa tamang landas dahil sa pag-ibig. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan sa labas ng ospital, nagkita-kita ang tatlo sa nurse station. Nagdala si Ricky ng mainit na kape.
Mainit pa ito, parang ang nararamdaman ko sa inyong dalawa. Biro ni Ricky na may halong seryosong tingin. Nagkatinginan sina Donna at Ana. Alam nilang pareho silang nahuhulog at alam nilang pareho silang nasasaktan. Ang komplikadong relasyong ito ay tila isang sakit na walang gamot, lalo na't bawat isa sa kanila ay may pananagutan na sa buhay. Habang lumalalim ang mga gabi sa London, lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ni Donna at Ana. Bagamat magkasama sa station, hindi na sila nag-uusap tulad ng dati. Isang gabi, sadyang nag-iwan si Ana ng note sa loob ng bulsa ni Ricky na nakita ni Donna. Ang sakit na naramdaman ni Donna ay hinaluan ng galit. Hindi lang ikaw ang may karapatan sa kanya. Bulong ni Donna sa sarili habang pinagmamasdan si Ana na masayang nakikipagtawanan kay Ricky sa kabilang dulo ng ward. Hindi na nakatiis si Donna at hinarap si Ana sa break room. Ana, alam kong may nangyayari sa inyo ni Ricky. May asawa ka, mahiya ka naman, diretsahang sabi ni Donna. Imbis na matakot, tumawa lang si Ana. Bakita Donna, ikaw ba wala? Pare-pareho lang tayong naghahanap ng ligaya dito sa gitna ng pagod. Huwag kang magmalinis dahil nakita ko kayo sa pharmacy noong nakaraang linggo. Ang revelasyong ito ay nag-iwan kay Donna na tulala at puno ng kahihiyan. Si Ricky naman, sa halip na ayusin ang gulo, ay tila nag-e-enjoy sa atensyong nakukuha mula sa dalawang magandang nurse. Alam niyang pinag-aagawan siya. Isang gabi, sadyang niyaya niya ang dalawa na sabay mag-break. Ayokong nag-aaway kayo dahil sa akin. Mahal ko kayong dalawa sa magkaibang paraan. Wika ni Ricky nang may kapal ng mukha. Ang ganitong setup ay lalong nagpakomplikado sa sitwasyon dahil ang bawat isa ay ayaw magpatalo sa labanan ng pagnanasa. Dahil sa sobrang selos, nagyaya si Ana na makipagkita kay Ricky sa isang pub sa London pagkatapos ng kanilang shift. Doon, uminom sila at doon mas naging agresibo si Ana. Iwan mo na si Donna, Ricky. Mas kaya kitang pasayahin, pabulong na sabi ni Ana. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, nakalimutan ni Ana ang kanyang asawa na nasa bahay at natutulog. Ang gabing iyon ay naging simula ng isang mas malalim na pagtataksil na hindi na basta biruan sa loob ng ospital. Habang abala ang tatlo sa kanilang love triangle, nagsimula ng maghinala ang asawa ni Donna. Bakit parang lagi kang pagod pero laging blooming pag-uwi? Tanong nito. Kinabahan si Donna. Alam niyang delikado ang kanyang nilalaro. Sa kabilang banda, ang asawa naman ni Ana ay nagsimulang mapansin ang mga amoy ng pabango ng lalaki sa kanyang uniforme. Ang panganib ay hindi na lang nasa loob ng ospital. Unti-unti na itong kumakatok sa pintuan ng kanilang mga tahanan. Nalaman ni Donna ang tungkol sa pagkikita ni Ricky at Ana sa labas. Bilang ganti, sadyang naging sobrang sweet siya kay Ricky habang nasa harap ni Ana. Hinahawakan niya ang buhok ni Ricky at inaayos ang kwelyo nito nang may kasamang malalagkit na tingin. Ricky, remember our kiss in the pharmacy? Malakas niyang sabi para marinig ni Ana. Namula sa galit si Ana at halos maiyak sa inggit. Ang ospital ay naging arena ng dalawang babaeng nag-aagawan sa isang lalaki. Isang gabi, nagkaroon ng malaking emergency sa ward. Kailangan nilang magtulungan para maisalba ang isang pasyente. Sa gitna ng adrenaline, sandaling nakalimutan nila ang selos. Nang matapos ang kaguluhan, pawis na pawis silang tatlo at magkakatabi sa station. Doon naramdaman ni Ricky ang matinding proteksyon sa dalawa. You both did great, sabi niya habang hawak ang kamay ni Donna sa kaliwa at kay Ana sa kanan. Ang ugnayang ito ay tila naging isang adiksyon na. Dahil sa pagod at antok tuwing 3:00 ng madaling araw, mas madaling bumigay ang kanilang depensa. Isang gabi, habang nag-iikot si Ricky, nakita niya si Donna na mag-isa sa medication room. Pumasok siya at nilock ang pinto. Donna, hindi ko na kaya. I need you. Bulong ni Ricky. Sa loob ng maliit na silid na yon, sa gitna ng mga gamot at kagamitang pang-medikal, muling nagpadala si Donna sa tukso. Iniisip na ito na marahil ang huling pagkakataon na maging masaya siya. Hindi alam ni Donna at Ricky na sinusundan sila ni Ana. Nakita niya ang pagpasok ni Ricky sa medication room at ang paglock ng pinto.
Sa halip na mag-iskandalo, kinuha ni Ana ang kanyang phone at kumuha ng video ng kanilang paglabas na gusot ang mga uniforme. Kung hindi ka mapupunta sa akin, Ricky, sisiguraduhin kong mawawala ang lahat sa inyo ni Donna. Banta ni Ana sa kanyang isipan. Ang pag-ibig ay unti-unti nang nagiging isang mapanganib na obsession. Isang umaga, pagkatapos ng shift, nakatanggap si Donna ng isang anonymous message sa kanyang phone. Larawan yon ni Ricky at Ana na magkayakap sa labas ng ospital. Pagkatapos, si Ana naman ang nakatanggap ng audio recording ng boses nila ni Ricky sa loob ng medication room. Alam nilang may nagmamanman at ang love triangle na ito ay malapit ng sumabog. Ang malamig na gabi sa London ay tila naging mas madilim para sa tatlong nurse na naligaw ng landas. Nagsimulang manginig ang mundo ni Donna nang matanggap ang mensahe. Hindi na siya makatulog sa tabi ng kanyang asawa sa umaga, laging nakatitig sa kisame at nag-iisip kung paano ito nagsimula. Ang bawat haplos ni Ricky na dati ay nagbibigay ng excitement, ngayon ay tila isang tanikala na humihila sa kanya pababa. Alam niyang hindi na ito basta biro. Ang bawat gabi sa ospital ay naging isang laro ng Russian roulette, kung saan ang kanyang dangal ang nakataya. Dahil sa hawak niyang ebidensya, ginamit ito ni Ana para i-blackmail si Ricky. Ricky, hiwalayan mo si Donna at manatili ka sa tabi ko o ipapadala ko ang video na ito sa nursing board at sa asawa mo. Banta ni Ana isang gabi habang sila ay nasa rooftop ng ospital. Nagulantang si Ricky. Ang dati niyang playboy attitude ay naglaho at napalitan ng matinding takot. Napagtanto niya na ang dalawang babaeng kanyang pinaglalaruan ay may kakayahang sumira sa kanya. Sa sobrang takot, inamin ni Ricky kay Donna ang banta ni Ana. Donna, kailangan nating tumigil. May ebidensya si Ana laban sa atin. Pabulong na sabi ni Ricky sa gitna ng isang madilim na pasilyo. Imbes na matakot, nagalit si Donna. Akala ko ba mahal mo ako? Ngayon, dahil lang sa banta ni Ana, iiwan mo ako? Ang love triangle na dati ay puno ng pagnanasa ay naging puno ng sisihan at poot habang ang malamig na hangin ng London ay humahampas sa kanilang mga mukha. Isang gabi, sa gitna ng kanilang shift, hindi na nakapagpigil si Donna. Hinarap niya si Ana sa harap mismo ng nurse station. Sige Ana, i-post mo ang gusto mong i-post, pero tandaan mo, kasama ka sa gulo na to, masisira ka rin, sigaw ni Donna. Nagulat ang mga pasyente at ibang staff. Ang lihim na dapat ay sa gabi lang ay naging isang pampublikong iskandalo. Si Ricky ay napatayo na lamang sa gilid, hindi alam kung sino ang kakampihan sa dalawa. Dahil sa gulo sa ospital, nakarating ang balita sa kanilang mga pamilya. Isang gabi, biglang sumulpot ang asawa ni Donna sa emergency room habang ang asawa naman ni Ana ay naghihintay sa parking lot. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Ang mga pangakong binitawan sa harap ng altar ay tila naging abo. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, kailangang harapin ni Donna, Ricky at Ana ang mga maling desisyon na ginawa nila sa ilalim ng mga fluorescent lights. Dahil sa hindi propesyonal na asal sa loob ng ospital, ang tatlo ay pansamantalang sinuspinde ng management. Nawala ang kanilang source ng income at, mas higit pa roon, ang kanilang dignidad bilang mga nurse. Sa kanilang mga tahanan, ang katahimikan ay nakakabingi. Si Donna ay pinalayas ng kanyang asawa, habang si Ana naman ay humarap sa isang divorce case. Si Ricky na akala ay makakatakas ay naiwan na nag-iisa at puno ng pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Isang buwan matapos ang iskandalo, aksidenteng nagkita sina Donna at Ricky sa London Bridge. Wala na ang kislap sa kanilang mga mata. "Kamusta ka?" tanong ni Ricky. "Wala na ang lahat sa akin, Ricky. Ang pamilya ko, ang trabaho ko," sagot ni Donna na may luhang dumadaloy. Napagtanto nila na ang panandaliang saya at tukso na naramdaman nila sa night shift ay nag-iwan ng permanenteng sugat na kahit anong gamot ay hindi kayang pagalingin. Si Ana naman ay nanatiling mag-isa sa London. Ang video na akala niya ay magliligtas sa kanya ay naging mitsa ng sarili niyang pagbagsak. Nawalan siya ng lisensya at ng mga kaibigan.
Tuwing gabi, naaalala niya ang mga biruan nila sa break room at ang mga tawa na ngayon ay napalitan ng pait. Sana ay hindi ko nalang hinayaang lamunin ako ng selos. Bulong niya habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na dati ay saksi sa kanilang mga lihim. Pagkalipas ng 1 taon, nagpasya si Donna na bumalik sa kanyang probinsya para magsimulang muli malayo sa mapanghusgang mga mata ng London. Si Ricky naman ay nagtrabaho sa ibang sektor, malayo sa nursing, dala-dala ang aral ng kanyang pagkakamali. Si Anna ay nagsikap na ayusin ang kanyang buhay, pilit na binubuo ang mga piraso ng kanyang sarili. Ang kanilang kwento ay naging isang babala sa iba pang mga nurse tungkol sa panganib ng pagpapadala sa tukso. Ang gabi sa London ay nananatiling malamig at ang mga ospital ay patuloy sa kanilang operasyon. Ngunit para kina Donna, Ricky at Anna, ang bawat bituin sa langit ay paalala ng isang panahong sila ay naligaw. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang laro, lalo na kung may mga pusong nakataya. Sa huli, ang katapatan pa rin ang pinakamahalagang gamot sa anumang relasyon, at ang mga lihim na nabuo sa dilim ay laging makakahanap ng paraan para lumabas sa liwanag. Salamat sa pagsunod sa kwento ni Donna, Ricky at Anna. Sa tingin mo, sino sa kanila ang pinakanakakaawa sa huli? I-comment ang iyong saloobin, i-like ang kwentong ito, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga madamdaming istorya mula sa inyong lingkod, ang Sasha Channel.